Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kaniyang mga gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanlinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos. Si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mapagpalang oras po sa ating lahat. Bago po ako magbigay ng ating tema ngayon na patungkol sa kaharian ng Diyos at sa mga panukala ng Diyos dito sa daigdig, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas, sa mga taong kanyang hinirang. Ako po muna ay magbigay pugay, magbigay galang at hingiin ang gabay ng ating dakilang guro, ang ating mahal na Supremo sa kaharian ng Diyos. Siya ang nagtatag ng kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Walang iba, mahal na Hari Philemon Undok Riambonanza, na nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982 sa banal na siyudad ng Pilipinas. Walang iba, ang Shrine City, Dapitan City, mismo sa bahay ni Dr. Jose Rizal sa Rizal's Park, Shrine Park. Mga kapatid, tayo din po ay magpapasalamat sa ating chairman president ngayon na siyang namuno sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonanza, na siya ring chairman president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganun din kay King Adolfo Riambonanza, ang ating chairman president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation o PDDMC. At sa lahat ng mga mahal na reyna sa buong royal family, mga prinsipe at prinsesa, aking mga kasamahan sa bawat rehiyon, ang mga board of directors sa kaharian ng Diyos, ang mga apostoles ng ating dakilang guro, mahal na Hari Philemon Undok Riambonanza, mula Region 1 hanggang Region 12, sa lahat ng mga
provincial leaders sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, sa lahat ng mga municipal leaders, pati ng mga city leaders, at sa ating mga leaders din na na-assign sa bawat barangay sa buong Pilipinas, sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa, isang mapagpalang oras, at ganun din sa ating sa mga leaders sa kaharian ng Diyos na ngayon ay nandyan sa United Kingdom. Reyna Shirley Del Rosario, isang mapagpalang oras sa iyo dyan, Reyna, at kumusta? Ganun din kay Prinsesa Claribel Baltasar na nandyan sa Middle East. At sa lahat ng aking mga kasamahan, mga leader sa kaharian ng Diyos dyan sa Region 2, sa province of Isabela, sa province of Nueva Vizcaya, dyan din sa probinsya ng Aurora, sa probinsya ng Quirino, sa probinsya ng Cagayan, dyan din sa probinsya ng Batanes. Kumusta kayong lahat dyan? Sana'y kayo rin ay magpapatuloy palagi sa ating gawain, lalong-lalo na sa pag-broadcast dito sa Himpapawid, ma-radio program man o ma-social media. Sa ganitong paraan ay mabahagi, maipahatid natin ang mga panukala ng Diyos, lalong-lalo na ang usapin tungkol sa kaharian ng Diyos at sa ibang mga bagay. Sang gawain na dakila sa harapan ng Diyos. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa programa ng kaharian ng Diyos, salamat sa inyong pagsunod na sa tagal ng panahon din ng ilang mga taon na binahagi natin ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Sana ay naunawaan ninyo ang patungkol dito. Mga kapatid, ang mga bagay na dapat nating bigyang pansin, ang priority po nito ay ang paghanap sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinulat dito sa San Mateo, ulit-ulitin po natin ito palagi bilang reminder sa ngayon pa lang na nakasunod sa kaharian ng Diyos, bilang intro po natin, na datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po ang pinakauna na bigyan natin ng first priority, ang paghanap ng kaharian ng Diyos. Pag natagpuan na po natin ito, ay isunod po natin ang kaniyang katuwiran. So, paano ba tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay meron po itong mga palatuntunan na dapat nating sundin, na dapat nating gawain, na dapat nating ganapin sa buong buhay natin. Meron po itong mga kautusan ng Diyos. Meron po itong mga batas na dapat nating isasagawa sa buong buhay natin pag nahanap na po natin ang kaharian ng Diyos. At hindi po mahirap hanapin ngayon ang kaharian ng Diyos sapagkat meron na pong programa na Consumatum Est. Na ang programang ito ay si Mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza ang nag-umpisa. Noon pa mang 1975 hanggang 2018. Hanggang sa kasalukuyan na ang ating mga leaders ang nagpapatuloy
sa pag-spread out sa mabuting balita, ang pagbabalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang panahon natin ngayon, mga kapatid, batay sa ating introduction na natapos na ang 2 araw ni Kristo o 2,000 taon. Sapagkat tayo ngayon ay 2024. Papasok na rin ang 2025. Yung year 2000 po, bilang 2 araw ni Kristo, 2,000 taon ni Kristo ay ganap na. Tayo ay nakapasok na sa pangatlong araw ni Kristo na kanyang paghahari. Ibig sabihin, mag-implement na ng kaharian ng Diyos. Yung pag-umpisa ng implementation program sa divino gobyerno ng Diyos ay pasok na po dito sa pangatlong araw ni Kristo na kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. Hindi po ibig sabihin na pagkatapos ng 1,000 taon o pang-7 milenyo ay wala na ang kaharian ng Diyos. Yan po ang umpisa ng kanyang paghahari tungo sa mga taon na walang hanggan sapagkat ang kanyang paghahari ay everlasting. Ang kaharian ng Diyos ay everlasting. Kaya ang panukala ng Diyos na magbibigay buhay o everlasting life ay magaganap na rin sa ating kapanahunan. Ito yung full revival of life na pagkatapos ng 2 araw o 2,000 taon ayon sa mga propesiya ay isa sa uli o yung pag-revive ng buhay. Yung buhay na kinuha ng Diyos, yung everlasting life sana doon sa kalagayan ni Adam, ay kinuha ng Diyos nang si Adam ay nagkasala. Kaya ang panahon natin ngayon, ito yung pagbabalik ng buhay. Ano ba yung ibabalik niya? Yung mabuhay tayo sa loob ng 1,000 taon sapagkat ang programa ng Diyos na ang tao ay mabubuhay sa bawat araw ng Diyos, na ang 1 araw ng Diyos ay 1,000 taon. Kaya yan po ang original na disenyo ng buhay ng tao na tayo'y mag-exist sa harapan ng Diyos bawat araw o bawat 1,000 taon. Ibig sabihin, ang tao po sana ay walang kamatayan. Alalahanin po natin na ang tao ay design ng Diyos according to His own image and likeness. Na ang Diyos ay walang hanggan. Na ang tao bilang kawanis ng Diyos sana ay mabuhay tayo na walang hanggan. Ngunit binigyan ng Diyos ng hangganan ang buhay ng tao sapagkat ang tao ay nagkasala. May mga bagay na hindi natin nasunod o may mga batas na hindi nasunod ni Adam. Kaya ang katuparan sa pagbabalik ng buhay, mga kapatid, napakaswerte po ang ating henerasyon ngayon sapagkat ito na po ang kaganapan in fullness of time sa mga propesiya
patungkol sa revival of life. Now, paano ba ito hinula? Mga kapatid, basahin po muna natin ang sulat ni Propeta Oseas sa chapter 6 verse 2. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Napakagandang balita po mga kapatid. Sapagkat ang salitang ito ay magaganap sa ating henerasyon. Ngayon, ano ang magiging palatandaan sa pagtupad o pagganap sa hulang ito na pagkatapos ng 2 araw? Mga kapatid, mayroong formula ang Diyos. Mayroong 1 araw na talagang 1 araw din sa Diyos. Actual time po yan. Mayroong 1 araw na iisipin sa tao na 1 taon. At mayroong 1 araw sa Diyos na sa tao ay bibilangin na 1,000 taon. Batay po sa sinabi ni Apostol Pedro na ang 1 araw ng Diyos ay bibilangin na 1,000 taon. Dito po sa 2 Pedro 3:8. Nang sabi, datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang 1 araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. So ngayon, balik tayo sa propesiya na pagkatapos ng 2 araw, ibig sabihin, pagkatapos ng 2,000 taon. Yan po ang ating introduction. Naganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. Sapagkat ang dala-dala ni Kristo sa kanyang pagbabalik ay yung pagbigay ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo ngayon ay nasa 3 araw ni Kristo na tayo'y mga bubuhay sa harap niya. At ito rin po yung pang-7 araw sa pangalawang sanglinggo na kapahingahan ng Diyos. Na tayo rin ay kailangang makapasok sa kapahingahan ng Diyos sapagkat aalisin ng Diyos ang ating mga kahirapan o mga kapighatian na mabubuhay tayo sa loob ng 1,000 taon hanggang sa mga taon na walang hanggan, na kasama si Kristo na walang paghihirap. Na ang programa sa pang-7,000 taon ay aalisin ng Diyos ang mga bagay na ito. Ano ba ang kanyang aalisin, mga kapatid? Sabi sa Apokalipsis 21:4, ito po ang salita. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na, kaya ganap na aalisin ng Diyos. Hindi naman ito kaagad-agad sa isang saglit na mawala lahat. Na sa loob ng 1,000 taon,
sa kanyang paghahari ay unti-unting mawawala ang mga bagay na ito pag tayo ay ganap na makasunod ng kanyang mga palatuntunan, ng kanyang mga batas at kanyang mga kautusan. Na tayo'y makakilala, tayo'y mabago sa harapan ng Diyos. Sapagkat nakasulat na ang isang tao, pag nasa kay Kristo na, siya'y bagong nilalang. Na pag tayo ay bagong nilalang, mawala na rin yung mga dating kalagayan ng tao na puno ng hirap, puno ng pagdurusa, may kamatayan, may pananambitan. Kailangan, mga kapatid, na tayo'y mabago. Sapagkat ang pagbabalik ni Kristo ay punong-puno ng pagbabago. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga sitwasyon sa daigdig, lahat ng mga kalagayan ay kanyang babaguhin. Maging new world itong mundo. Kaya may hula na sa bagong panahon, sa bagong lahi, sa bagong mundo. Programa po yan ni Kristo. At yaong nakaluklok sa luklukan, nagsabi, sino yung nakaluklok sa luklukan? Yun po ang Kristo na namamahala sa dibino gobyerno ng Diyos. Kung sino yung nakaluklok sa luklukan, kung sino yung namamahala sa kaharian ng Diyos, yan po ang nakaluklok sa luklukan na mayroong otoridad na magsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So, mayroong mga changes, mayroong mga pagbabago. Pag ito po ay may deklara ng nakaluklok na babaguhin unti-unti, ay wala na rin yung mga dating mga bagay na puno ng kahirapan. Kaya mapalad po tayo ngayon kung ano man ang ating mga sekta, kung ano man ang ating mga denomination, sundan lang po natin ang plano ng Diyos na tayo'y makasumpong ng katuwiran ng Diyos ay maging bahagi tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po sekta ang kaharian ng Diyos. Ito po ay panggobyerno. Na lahat ng mga sekta ay inihanda ng Diyos na makasumpong ng katuwiran para maging kasama sa kaniyang paghahari. Kaya marami po ang mga anak ng Diyos sa buong daigdig. Ngunit, binilang lang po ito. Ayon sa propesiya ni Zacarias na sa buong lupain, speaking sa mga hinirang ng Diyos, ay binilang na po. Lahat ng mga bagay ay binilang ng Diyos. Pati mga panahon, kanyang binilang. Kaya yung 2,000 taon sa kanyang pagbilang ay tapos na. Tayo'y nasa pang-7 milenyo na. Kaya, gaano ba karami yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay binilang din ng Diyos. Na sa bawat lupain, maging sa buong mundo, ay may bilang rin. Ngayon, gaano ba karami ang mga anak ng Diyos, mga kapatid? So, hindi po yung sinabi sa banal ng kasulatan na
ang maliligtas lang ay yung 144,000. So, hindi po yun ang bilang na maliligtas. So, i-clarify po natin, iba po yung 144,000 batay sa mga lahi. Saan ba galing yung 144,000, mga kapatid? Galing po yan sa 12 angkan o mga angkan ni Israel o Jacob, na bawat tribo mayroong mga opisyalis na 12,000. Kaya 12,000 i-times natin ng 12, kaya lalabas yung bilang na 144,000. Hindi po yan bilang sa buong mundo na yan lang ang maliligtas. Yan ang pinagkalooban ng mga iba't ibang katungkulan sa dibino gobyerno ng Diyos na 144,000. Leaders, mga leaders po yan sa iba't ibang departamento sa dibino gobyerno ng Diyos. Yan ang mga mamamahala na kasama ni Kristo. Pero yung kabuuan, kasama na yung 144,000 na opisyalis sa mga kabuuang bilang ng mga pinili ng Diyos, ito po ang kanyang sinabi sa Zacarias 3:8-9, at mangyayari na sa buong lupain, ibig sabihin sa buong mundo. Sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang 3 ay maiiwan. At aking dadalhin ang 3 bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila ay susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. So mayroong isang bayan. Deklarasyon po yan ng Diyos na yung 1/3 na maiiwan, yun lang po ang maging recipients ng kanyang mga programa, lalong-lalo na sa pagkaloob ng Diyos sa kanyang mga pinili na kanyang maging bayan, yung 1/3 ang kanyang maging bayan na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, walang kamatayan niya. Yan ang maiiwan na magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So, anong mangyayari sa 2/3? Sabi dito, mahihiwalay at mamamatay. So, ibig sabihin, hindi po yan maliligtas. Sapagkat ang tunay na kaligtasan ayon sa plano ng Diyos, sa tunay na kalagayan ng tao, kung kaligtasan ang ating pag-uusapan, mga kapatid, batay sa totoong plano ng Diyos, buhay po tayong maliligtas. Paano ba niligtas ng Diyos ang pamilya ni Noah? Di ba buhay sila? Paano ba niligtas ng Diyos ang kaniyang mga anak? Mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto, buhay silang lumabas sa Egypt. Kaya ang pahuli-hulihan din na aalisin ng Diyos bilang kaniyang kaaway para mapasa atin, matanggap natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Na ngayon, malinaw na ganap na ang katuparan na sa atin na yun, yung plano ng Diyos, mga kapatid,
na ang katawan natin ay magkaroon na ng kapasidad na mabuhay tayo sa loob ng 1,000 taon. Hindi po diyan magic. No, hindi po na mayroon na tayo kaagad na buhay na 1,000 years kung wala din tayong gagawin. So lahat ng mga bagay ay mayroong mga procedure na ang gagawin natin, siyempre, ang kalagayan ng ating katawan, dapat po nating mga kapatid ay alagaan po natin ang ating sarili. Naiwasan din po natin yung mga bagay na nakakasira sa katawan natin na siyang banal na templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Gawin po natin itong banal. Huwag po natin itong papasukan ng mga pagkain na marumi o nakakarumi sa ating dugo, lalong-lalo na yung mga pagkain ng punong-puno ng kolesterol. Kaya speaking of foods, mayroong mga pagkain na dapat susundin ng tao ayon sa mga batas ng Diyos na dapat ito yung mga pagkain ay iiwasan. Example mo yan, ay iwasan yung karning baboy. Batas po yan ng Diyos na huwag mong kakainin para tayo ay mag-sustain ng matagal hanggang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagdadasal tayo palagi sa Diyos na sana magkaroon tayo ng good health, pero hindi natin inaalagaan ang ating sarili. So do something. Ang kaligtasan po mga kapatid ay it is something to work for. Tulad ba yung kaligtasan ni Noah na talagang ginawa niya kung ano yung pinapagawa ng Diyos na gumawa ka ng ark kasi doon ka papasok. So, ganyan po na hindi lang wala tayong gagawin sa kaligtasan, meron. Unang-una, kung ano yung mga nararapat, lalong-lalo na sa pagkain. Titingnan natin no, sa pagkain, kung ano ba ang sinabi ng Diyos, kung ano ang... Kasi dyan tayo nagkakasala mga kapatid, kung ano-ano na yung mga kinakain natin. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang karamdaman. Anong sabi ng Diyos? Bilang kanyang tipan din sa tao, ayon sa sulat ni Isaias, chapter 1, verse 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkakatuwiranan. Sabi ng Panginoon. Di ba pag nahanap natin ang kaharian ng Diyos, isunod natin ang katuwiran ng Diyos. Ngayon, isa sa mga pamamaraan na tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos, ito yung sinabi niya. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. So ano ang kondisyon ng Diyos? Sa 19, kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayan. Kung ano yung ikakabuti ng ating katawan, na walang masamang epekto, yung kung ano yung mabuti, yun lang ang ipapakain ng Diyos. Yung pagkain ng baboy, nakakabuti ba yun? Hindi, kasi nagdulot po yun ng sakit. So, kung sa pagkain wala tayong ingat, kahit tayo'y papalagay natin ay isang mabuting tao, sa kapwa-tao, walang ginagawang masama, sa kapwang tao, walang masamang salita sa kapwang tao, pero sa
pagdating sa pangangalaga sa sarili, hindi tayo careful sa ating mga kinakain, sa harapan ng Diyos, hindi tayo maging matuwid. Hindi tayo makasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isa sa kanyang mga naging batayan na magkakatuwiranan tayo sa harapan ng Diyos kung magkusa at mangagmasunurin tayo, magsisikain ng buti ng lupain. Kung ano lang yung mabuti. Para hahaba ang ating buhay. Hanggang sa makuha natin yung pangako ng Diyos. Matanggap natin yung pangako ng Diyos na tayo bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Now, speaking of pangako, kailan ba ibibigay yung buhay na walang hanggan? Na tugma din doon sa propesiya na pagkatapos ng 2 araw, itapos na yung 2 araw, 2,000 taon. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan ay gumagalaw na po yan sa bawat isa sa atin kung tayo'y careful sa ating mga kinakain. Risk factor din yung mga pagkain na mga hindi nakakabuti sa ating katawan. Kaya ito ang kanyang mga pangako, isa sa kanyang mga pangako mga kapatid, sa Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Kailan ba yung huling araw? Sa pangalawang sanglinggo, ang bawat linggo ng Diyos, may 7 araw. Yung pang 7 araw, yan ang huling araw sa bawat sanglinggo. Every week, yung last day ay yung 7th day. Sa second week of God, yung last day ng Diyos, yung 7th day, yun ang pang-7 milenyo na siya ring pangatlong araw mula kay Kristo. Huwag po kayong malilito mga kapatid na ang pang-7 milenyo every week, lalong-lalo na dito sa second week ng Diyos, na 7th millennium, na siya ring pangatlong araw ni Kristo. Bakit pangatlong araw? Kasi si Kristo sa katauhan ni Jesus, isinilang siya sa pang-4 na milenyo. So ano ba yung pangatlong araw ni Kristo mula sa Millennium 4? Kaya Millennium 5, Millennium 6, Millennium 7. Yan po ang ibig sabihin na yung pangatlong araw ni Kristo ay natapat sa pang-7 milenyo. Kasi mula sa Millennium 4, bilangin natin yung 3 araw, Millennium 5, Millennium 6, Millennium 7. So ngayon, Millennium 7 na tayo, which is the same time sa pangatlong araw ni Kristo na merong 1,000 taon na kanyang paghahari. Kaya, mayroon ng kaharian. Diyos, nandito na nga yung kaharian ng Diyos. May mga namumunuan na ng kaharian ng Diyos. So, yan po ang tunay na kaligtasan. Na sana lahat ng mga sikta na naniniwala ni Kristo ay sabaytayan po natin yung panukala ni Kristo na kung tayo nasa sikta, sapat na ba yun? So, ito na yung katanungan. Kung tayo'y nasa sikta, sapat na ba yun? Patay sa panukala ng Diyos. Mga kapatid, yung sikta ay bilang paghahanda lang po yan
sa mga tao na sana ay makasumpong ng katuwiran ng Diyos. Ngunit, kailangan din nating magsipasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi man ibig sabihin kung nakapasok ka na sa sikta ay nakapasok ka na rin sa kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na kung sa isang sikta ay hindi nila alam ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Na kailangan magsipasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, paano ba tayo maging matibay? Paano ba pinatitibay ang kaluluwa ng bawat isa? Kung tayo'y mananatili lang sa isang sikta na hindi tayo magsaliksik at maghanap sa pinapahanap ng Diyos. Hindi man sinabi ng Diyos na hanapin niyo ang kanyang sikta, ang daming mga sikta sa buong mundo. Lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas, napakaraming sikta under Christian denomination. Isa lang po ang pinapahanap ng Diyos, mga kapatid. Ang kanyang kaharian. Kasi gobyerno po yan. Na kung tayo ay nasa sikta, sanay na tayo sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. So hindi mahirap sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Pero kinakailangan pa rin nating pumasok sa kaharian ng Diyos. Ayon sa Gawa 14:22, basahin po natin, mga kapatid, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ano ba itong mga kapighatian? Ito po yung mga kaganapan sa daigdig na nagdulot ng kapighatian o kahirapan, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Nandiyan na ba yung mga kapighatian? Yes, nandiyan na. Ibig sabihin, yan po ang hudyat na para mapatibay ang ating pananampalataya, para mananatili tayo sa ating pananampalataya, kinakailangan, very necessary, urgent po ito, ayon sa mga salita ng Diyos, na kinakailangan magsipasok tayo saan? Sa sikta ba? Malinaw ang sabi, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ito na po yung pinapangaral namin. Nasaan na ba ang kaharian ng Diyos? Nandito na sa bansang Pilipinas. Para tayo'y ariin niyang ganap. Tayo maging bahagi sa tunay na katawan ni Kristo. Kailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Para tayo yung maging recipient, mapabilang tayo sa kanyang mga pinili na 1/3 ang maiiwan. 1/3 ay kanyang magiging bayan. So yan lang ang maliligtas. Abay, kung ang population sa Pilipinas, mga kapatid, papalagay lang natin 105 million, 35 million lang ang 1/3. Ibig sabihin, kaunti lang ang maliligtas. Hindi marami. Marami ang mga mawawala. Marami ang mga mahihiwalay. Kasi 2/3 ang mamamatay. Kaya, iba't ibang mga pamamaraan ang ipapadala ng Diyos sa daigdig para marami ang mga tao na hindi pinili ng Diyos ay mahihiwalay doon sa kanyang panukala.
Maihiwalay doon sa pagbigay buhay na walang hanggan. Kaya ito na po yun. Yung matagal na panukala ng Diyos ay ito na po ang tamang panahon. Naway maintindihan po ninyo ang aming panawagan, aming pagpapahayag na narito na ang kaharian ng Diyos. Hindi mo na kailangan pang hingiin palagi sa dasal na mapasaamin nawa ang kaharian ng ating Diyos. Yung thy kingdom come, it has come. Kaya tuloy-tuloy po ang aming pagpapahayag sa inyo, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. Wala na po ito doon sa bansang Israel. Wala na po doon ang lupang pangako. Sapagkat in the year 29 AD, ito ang sinabi ni Kristo, in the year 29 AD, habang hindi pa siya umalis sa bansang Israel, lalong-lalo na yung paglisan niya sa Jerusalem. Ang sinabi ni Kristo, sabi niya sa Mateo 21:42-43, sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ano itong bansa na nabigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos? Ang nagpapatunay po kung anong bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Umpisa noong 1975, walang iba si Mahal na Hari Filemon Undok Riambonansya. Kaya dito sa bansang Pilipinas natupad ang hula ni Jeremias sa kanyang sulat sa kanyang pahayag sa chapter 18 verse 9, at sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Ano yung itayo at itatag? Isang kaharian. Saan? Sa isang bansa. Ito yung sinabi ni Kristo na aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sino yung inalisan ng kaharian? Yung mga taga-Jerusalem. Yung mga taga-Israel. Bansang Israel ang inalisan ng kaharian at ibinigay din sa isang bansa. Kaya, ang bansa na ito ay wala ding makapagsasabi kung walang sugo na darating sa isang bansa na makapagpatunay na ang bansa na ito ay siyang nabigyan ni Kristo ng kaniyang kaharian, nabigyan ng kaniyang dibino gobyerno ng Diyos. Kaya maraming beses namin itong pinapahayag na walang ibang bansa ang nakaganap. Bansang Pilipinas ang nabigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya tupad na rin, natupad ang propesiya ni Jeremias na siya ay magsasalita sa anumang sandali tungkol sa isang bansa. Anong meron sa isang bansa na ito? Patungkol din sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Now, sino
ang magtatag ng kaharian. Walang iba ang Diyos. Sa pamamagitan ng kaniyang sugo, sa pamamagitan ng kaniyang Kristo. Kayo na po ang magsasabi kung sino ang aming dakilang guro. Kung bakit sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga tao sa digdig, maging dito sa Pilipinas, siya ang nagtatag ng kaharian ng Diyos. Siya ang nagpapahayag sa mga lihim ng Diyos. Siya ang nagbigay mga kahulugan ng mga talinghagang propesiya patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya yung pagtatag sa kaharian ng Diyos, ganap na ang hula ni Daniel sa kanyang sinabi, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa kanya sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman, mananatiling sa lahat ng panahon. Everlasting o forever kingdom of God. So walang iba dito naganap sa bansang Pilipinas. Sinong gumanap? Ang aming dakilang guro na siyang naging supremo sa kaharian ng Diyos. Mahal na Hari Philemon Undok Riam Bonanza, na ngayon ay sa pamamahala ng kanyang anak na si mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza. Sapagkat ang kalagayan ng kaharian ngayon ay walang pagkakaiba sa kalagayan ng kaharian noon habang ito ay ibinigay sa bansang Israel. Na ang Diyos ay hari sa buong lupain. Maging siya ang hari sa isang bansa na kanyang pinili. Ngunit paano ba ang Diyos maghahari aktwal? Alam natin na ang Diyos ay walang buto, walang laman. Siya ay espiritu. Paano ba ang espiritu makapaghari? Ay pipili po siya ng laman o katawan ng tao na tatawaging chosen one, na papasukan ng kanyang banal na espiritu para uupo sa kanyang luklukan. Yan po ang sugo, anointed king. Ang Diyos ay gagawa ng isang anointed king para siya ay makapaghari sa kanyang sariling kaharian. So, hindi yung may mga tao, tapos ang Diyos ay mananatiling espiritu. Ang espiritu ay papasok sa katawan ng tao para gagalaw din ang kanyang diwa bilang hari. So, paano ba siya makapaghari doon sa Jerusalem? Sa katauhan ni Haring Saul, sa katauhan ni Haring David, sa katauhan ni Haring Solomon, at sa katauhan ni Panginoong Hesus, hindi lang tinanggap bilang hari sa Israel. Kaya kinuha ni Kristo ang kaharian ng Diyos at ibinigay sa isang bansa, at ang bansang ito ay bansang Pilipinas. Kaya in same manner, ang banal na espiritu ng Diyos din ay pipili, kaya chosen one. Mayroong kanyang pinili na papasukan ng kanyang banal na espiritu para mamuno sa kaharian ng Diyos, mga kapatid.
Kaya ngayon, ano ba ang pattern na ang Diyos ay maghahari? Kaya basahin po muna natin itong awit, no? Dito sa awit o mga awit sa sulat ni David sa chapter 72, paano ba maghari ang Diyos? Paano ba magbigay ng Diyos ang Diyos ng kanyang hukom? Sabi sa kanyang mga salita, ibigay mo sa hari ang iyong kahatulan o Diyos. Paano ba maghahatol ang Diyos, mga kapatid? Sa pamamagitan ng kanyang hari. No? Kasi sinabi, ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan o Diyos. At ang iyong katuwiran sa anak na lalaki ng hari. Ngayon, bakit ibinigay ang katuwiran sa anak na lalaki ng hari? Kung ang ama ay isang hari, kung mayroon siyang anak na lalaki, hindi ba rin yan maging isang hari next to his father? Kasi ang istorya ng kaharian ng Diyos noon, mga kapatid, bilang tagapagmana ay from a father to a son. Yang Diyos maraming mga anak, tayo ay mga anak ng Diyos, tayo rin ay magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Ngunit sa lahat ng mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos, sa lahat ng mga tumatanggap o nakatanggap ng kaloob ng Diyos, ay mayroong isa dyan na higit sa lahat. Kasi yan ang anak na lalaki ng hari. Higit yan sa lahat ng mga nakatanggap ng iba't ibang katungkulan sa dibino gobyerno o kaharian ng Diyos. Kaso lang, hindi naintindihan ng iba na mayroong higit sa lahat. Hindi tayo maging matuwid kung hindi natin i-acknowledge o i-recognize kung sino man ang anak na lalaki ng hari. Mga kapatid, diretsahan na ito na sa kaharian ng Diyos, yung ama sa kaharian ng Diyos, yung ama ang nagtatag sa kaharian ng Diyos, si mahal na Hari Filemon Undok Riambonansa. Ngayon, ang kaniyang, marami siyang mga anak na lalaki, ngunit isa sa kanyang mga anak na lalaki ang namuno ngayon sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonansa bilang anak na lalaki ng hari. So, hindi tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos kung hindi natin susundin kung ano din ang panukala ng Diyos na doon ibibigay sa hari, doon ibibigay ang kanyang katuwiran sa anak na lalaki ng hari. Kaya ganyan po, mga kapatid, na mas lalo nating maintindihan kung ano ba ang kalagayan ng isang kaharian. Balikan lang po natin ang mga kalagayan ng kaharian ng Diyos noon sa bansang Israel. Kasi pattern po yun. Bakit yun ang pattern? Sapagkat sinulat na the thing that hath been, it is that which shall be. And that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Na ang nangyari noon
ay siya ring mangyayari ulit. O history repeats itself. Kaya hindi po natin baliwalain ang mga panukala ng Diyos noon na siya ring panukala niya ngayon. Yung salitang kanyang babaguhin, yung mga batas ng Diyos hindi man yan babaguhin. Yung babaguhin yung mga wala na sa panukala ng Diyos. Kasi mostly ngayon, ang naging dominante na siyang ginagawa ng mga tao, yung mga panukala ng mga tao. Yung panukala ng Diyos na hindi na naging dominante ngayon, ay kailangan yun ang lalabas. Kaya babaguhin niya lahat ng mga bagay para mananatili ang mga bagay ng Diyos na yan ang maging dominante sa buong daigdig sa pamamagitan ng kanyang kaharian o divino gobyerno ng Diyos. Kaya yan lang po muna ang maibahagi ko po sa ating lahat sa oras na ito. Dudugtungan po natin yan sa susunod na panahon ng ating pagpapahayag. Yan lang po ay overview, summary sa panukala ng Diyos na ulitin ko po. Ang sentro ng ating tema ay yung kaganapan ng mga hula, lalong-lalo na yung pangako ng Diyos na pagbigay ng buhay. Yung buhay na walang hanggan. Revival of life. Kaya, kailangan din natin mga kapatid, sumunod doon sa panukala ng Diyos. Paano ba revive ang ating buhay? Na itong katawan natin maging kasama ni Kristo ay mawala na yung mga karamdaman. Paano ba natin ma-obtain ang 100% na healthy? Sabi ng Diyos, kayo'y magkusa. Kailangan masunurin na ang buti sa lupa ay iyong kakainin. Hindi lang yung sa pagkain, pati na yung mga habits natin. Kung na yung mga bad habits na ikakasama ng ating katawan, ay kailangan babaguhin po natin yan. Kaya hanggang sa muli, sa ngalan ng ating dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambonansya, sa buong pwersa ng kaharian ng Diyos, sa ngalan ng ating Pangulo, na namuno ngayon sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonansya, sa lahat ng mga kasamahan at ibang lugar sa bansang Pilipinas, mga hari at mga reyna, prinsipe at prinsesa. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, live po dito sa Purok, New Jerusalem, Barangay Talisay, Dapitan City, Zamboanga,